Good evening! Good evening mga ride. Happy rainy night. Saturday, July 25, 2026 mga ride. Sa small. Ulan. Maambon-ambon. Simula pa kanina, naulan na. So, kaya yung biyahe natin ngayon, aasahan din natin maulan na rin. Kasi napakadilim na yung kalangitan. Kumusta na tayo mga ka-ride? So, dun sa gitna ng kaguluhan, no, ng mga nakarang linggo ba? Dahil sa mga pangyayari, pag-aaresto kay Senator Bato de la Rosa, pag-impeach kay BP Sara. So marami mga pangyayari na alam kong maraming mga kababayan natin na naapektuhan, no? Dahil din kasama yung ating ekonomiya ay naapektuhan din, mga bilihin, no? Mga negosyo naapektuhan din dahil sa mga pangyayari sa bansa natin. Pero yung nga sabi nga nila, pagsubok lang yan, Pilipino kami, no? Kahit alam naman natin na mga Pilipino talagang kahit anong mga pagsubok dumarating, talagang iindahin man yan, pero lalaban yan. So mga ka-ride, no, ang ating pag-uusapan ngayon, no, parang ang topic natin ngayon, no, may topic pa. So kamakailan lang ay sunod-sunod na pagpatay ng ating mga kasamahang moto taxi rider, mga ka-ride, no? No, hindi na lang natin banggitin kung saang platform, basta yung ating mga kasamahan na naghahanap buhay, no, sa gitna ng kakalsadahan araw man at gabi. Meron ng pinatay dahil nga may mga kababayan din tayong walang ibang nais kundi makinabang sa pinaghirapan ng iba. Ayaw magtrabaho ng patas, ika nga, di ba? So kaya nga yun yung mga hilig nila. Ang makikinabang sa pinaghirapan ng iba. Yun na nakakalungkot mga ka-ride. So sana mapansin ito ng ating pamahalaan na magkaroon ng talagang masinsinan na pagbabantay sa ating mga kakalsadahan, no? Sa ating mga lugar na kung saan talamak yung huldapan, agawa ng motor, at yung nga humahantong sa pagpatay. So grabe din naman itong mga taong mga gahamal, itong mga taong ito. So ayaw magtrabaho ng patas. Hold up na sana. Kunin mo yung cellphone, kunin mo yung motor. Huwag mo nang kukunin yung buhay. Dahil may mga pamilya nag-aantay sa kanila. Patas kami naghahanap buhay, mga ka-ride. Isa ako din sa moto taxi rider. So part-time nga lang yung sa akin. Pero siyempre, kahit sabihin mang part-time, nakikita natin yung pangamba, yung takot ng ibang mga kasamahan nating rider, lalo na pag bumabiyahe po sila ng 10 oras ng gabi, no, madaling araw. So, lalo po sa mga lugar ng mga critical talaga, mga ka-ride, no? Sana mapansin ito, mabigyan ng atensyon ng ating pamahalaan na magkaroon sila ng solusyon, sa pagbabantay sa mga lugar na kung saang talamak ang huldapan pagdating ng madaling araw, no, pagdating ng gabi. Sana po ay bigyan ito ng atensyon dahil na may mga namatay na, may mga pinatay na, mga ka-ride. So itong mga taong ito talagang desidido na pumatay ng tao. Wala silang pakialam kung may pamilya na maulila.
Kasi kakaalam ko itong isang rider na kung saan pinatay, binaril, ay sinaksak doon sa Caloocan ay meron siyang anak na na yung parang special. Tapos yung asawa niya magkasilang lang sa kanyang anak, namatay na. So ngayon naging ulila na yung bata, wala nang magulang. So itong mga ano bang tawag sa kanilang mga hinayupak na nakikinabang na nga sa pinagkitaan ng iba. Magas na tayo. Yun nga mga kared, ang hilig nilang makinabang sa pinaghirapan ng iba. Sana mabigyan nito ng atensyon ng ating pamahalaan na yun nga, bigyan ng lagyan ng mga pulis o kahit yung mga barangay tanod doon sa mga lugar na medyo risky talaga. Yung mga lugar na kung saan may naririnig na hold up. Huwag na po sanang abutin pa ng may madagdag pa na mamatay dahil sa mga taong walang ibang nais kundi ang makinabang sa pinaghirapan ng iba. Kahit barangay tanod, pwede na yun. Basta may bantay sa mga lugar na kung saan nga sila po ay papags yung aking helmet. Mapasok, mahirap. Halos sa pag nahinga na helmet, natatabunan siya ng pags, mahirap makita yung daan. Nga mga karad, sana ito po'y mapansin ng ating pamahalaan. Huwag niyo po sanang paabutin pa sa huwag niyo na po sanang paabutin mas marami pang masasaktan, mas marami pang mga pamilya na mawawalan ng padre de pamilya, mga magulang ay mga anak na mawawala ng magulang dahil sa mga klaseng tao na ito na mga gahaman, mga walang pakialam. So sana yung mga tao na yan hindi na pakawalan, kasi magkahasik ulit yan ng lagim, maghahasik ulit yan ng kasamaan. So sana makita naman nating mga mamamayan o mga namumuno natin ang kahalagahan ng bawat rider, o hindi lang rider, basta yung mga bumabiyahe, taxi, grab car, yung mga bumabiyahe o naghahanap buhay sa kalsada, yung kanilang hanap buhay nasa kalsada lang, na nabigyan ng atensyon ng ating pamahalaan na maiwasan o masugpo ang ganitong klaseng mga kasamaan na ginagawa ng mga kababayan din nating mga walang kwenta. May kwenta ba sila? Saan sila nagkaroon ng kwenta? Pumapatay sila sa mga taong patas kung naghahanap buhay lang. Patas naman kami maghahanap buhay. Magtrabaho kayo. Hindi yung makinabang lang kayo sa pinaghirapan ng iba. Wala na ba kayong ibang hanap buhay? O hindi, pumatay na lang. Nakakagigil. So nakakalungkot na ang isipin, na nakatakot na pag-alis nating bahay, hindi natin alam kung makakauwi pa tayo ng buhay o makakauwi tayong bangkay na dahil sa mga walang kwentang tao. Kaya sana mapaigting yung kontra papags naman itong aking helmet. Ano ba yan? Dapat papansin, bigyan ng atensyon
ating pamahalaan para wala na pong buhay ang para wala na pong pamilya na mawawalan ng ama dahil sa mga sakim o dahil sa mga walang kwentang tao na nakikinabang sa pinaghirapan ng iba. So maraming salamat mga ka-ride, no? Mag-ingat-ingat po tayo sa daan. Mapagbigay, mahinahon, mapagpakumbaba, lalo po ngayon panghirap po ngayon mga ka-ride na maulan na, madulas na yung kalsada. Ingat-ingat po tayo. At dun sa ating mga kapwa moto taxi rider, kayo din mga ka-ride, no? Mag-ingat po kayo. Dapat maging alerto tayo. Dapat maging tawag ito, makiramdam tayo sa ating mga pasahero na dala-dala. Mas maganda na yung nauuna tayong manghinala kaysa mapahamak tayo. Kaya mga ka-ride, if you like this video, please like and share. Don't forget to subscribe my YouTube channel ang nag-iisang hari ng kalsada. No other one but the only one, Road Rider.